Muli makakausap po natin dito sa programa. Actually, Maan, isa to sa mga talagang hindi ako magsasawang banggitin ito. Isa po sa mga bayani, especially nung COVID-19 pandemic. Oh, yes. With all the information, all the stress that was happening around. At syempre po, kalituhan. Sila ang nagbigay sa atin ng linaw. Ng Yeah. linaw at syempre proper guidance. Pero syempre, ngayon po pag-usapan nga naman din po natin, kumbaga ang isa sa mga, syempre mga nakakahawang sakit, di ba? Makausap po muli natin sa programang ito, Dr. Ron Jean Solante, Infectious Disease Specialist. Sir, good morning po, Doc. Migs Bustos and Maan Makapagal. Hi, Migs and Maan. Good morning. Good morning. Okay. Doc. Doc, eto nga po, nung baka napapakamot ako ng ulo kasi baka maraming guilty. Ano? Na baka maraming, kumbaga, nagkakasakit. Ay, classic example ka na. Napapagod, nagkakasakit. Oo. Normal po ba ito during the December season, Doc? Yes, Migs. No? Actually, it started October, November, December, and especially now in December and early part of January. No? Meron tayong tinatawag na seasonal influenza season, no? And kasama itong month ng December. Kaya if you notice, a lot of mga kaibigan ninyo, no? Even mga relatives na nagkasipon, nagkaubo, yung iba nagkalagnat. And in fact, meron talagang nadadala pa rin sa hospital, nag-develop ng pneumonia, no? So, common to during this time, yung respiratory tract or upper respiratory tract infection at in fact, meron naman tayong datos nito sa Department of Health, no? Yung influenza-like illness, medyo mataas pero this is an expected number of cases na nakikita natin every time that we have this type of weather. Paano niyo masabi, Doc, na yung mga sintomas kapag sinasabing yung ubo, sipon, may plema, Tama. kailangan na magpa-ospital? May 1 week ba yan? Kasi anak ko gumaling, tapos nagkaroon ulit. Yes, magandang tanong yan, no? Kasi ngayon we are really monitoring now, no, the trends of hospitalization, especially for those vulnerable population. Kagaya ng halimbawa ubo, sipon, lagnat, no? Pag normal lang yan na matagal gumaling, 5-7 days, and in fact may yung iba pabalik-balik kasi constant din ang exposure. And if you notice, marami talagang virus na circulating maliban doon sa influenza, no? So, hindi ko na lang banggitin. Marami talaga yan. And highly contagious yan. But in cases na talagang mas lumalala na siya, especially ito sa mga nanonood, no, nakikinig, mga may edad na, 60 years old pataas, pag yung ubo nyo may kasama ng lagnat at yun, mahirapan ka lang huminga, no? Hindi na walang ganang kumain, yung iba nagsusuka, yung iba naman nahihilaw, magpunta na tayo sa doktor para hindi naman masyadong matagalan at masuri kung ito ba ay pneumonia na related with influenza-like infection. So, Doc Ron Jean, step back lang po ako ng konti. Ang lahat po ba, sabihin po natin may ubo or sipon muna at least, automatic po ba ito kumbaga kapag mag-manifest ng sintomas, infection na ito agad? Or meron po bang nagmamanifest na ubo at sipon dahil lang sa sabihin natin, pagod, puyat? May kaibahan po ba yan? Yes. Ang nangyari kasi niyan, yung pagod at puyat is the one that decreases our immune response, immune system, no? So, when you have all of this, matagal matulog dahil nag-party, maraming nagiinuman, your immune system goes down, and that's why you are more contagious. You are now more vulnerable to this mga respiratory viral infection. So yun yung nagiging cycle niyan. Bakit tayo nagkakasipon, nagkakaubo? Because most likely you have an infectious disease, you have a viral infection, and this is because of those triggers, no, na sa puyat at saka yung kulang sa tulog.